Po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inako niya't hinirang rawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng ika-23 na linggo sa pangkaraniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming, through Facebook Live, YouTube at ibang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mga mundo at sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa taga-Colosas, sinasabi ni San Pablo na siya ay tinatawag upang kanyang maipahayag ang nakatagong lihim o hiwaga ng Diyos na naipahayag sa pagitan ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo. Ang ating Panginoon ay nagpagaling sa isang tao sa panahon ng araw ng pahinga sapagkat para sa ating Panginoon, ang Sabat o araw ng pahinga ay araw ng Diyos at paggawa ng mabuti. Kuminsan sa buhay natin, hindi po natin binibigyang pagpahalaga ang araw ng Panginoon. Ang araw na para sa Kanya. Ang araw na tayo ay maugnay ng malaliman sa panalangin at pagnilay-nilay. Kaya dahil sa ating karapukan at kahinaan tayo nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kaganahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata. Ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito ay naipagpapatuloy ko ang paghihirap
na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako ay nagilingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon ay inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo, at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa. Sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Dahil dito, ako ay nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng mukhaan. Ginagawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob at mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Sa Kanya natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayon ay dinaranas. Siya ang kublihang sa ating lulunas. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Magsitayo po ang lahat. Pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinaguga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga parisiyo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip. Kahit sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tingnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga parisiyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ika-23 ng linggo ng karimang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin pong paksa ay tungkol sa araw ng Panginoon. Ang Panginoon ay Panginoon ng kabutihan. At dahil sa kanyang kabutihan, nilikha niya ang lahat, pati na ang tao ay nilikha niya. At pagkatapos ng kanyang paglikha, siya'y namamahinga at pinabanal ang araw ng kanyang pahinga na tinatawag na Sabat. Sa kabila ng kahinaan ng tao, na kung saan umiiral ang karupukan ng tao na nagkasala, iniligtas pa rin ng Panginoon dahil mahal niya ang kanyang hinirang na bayan. Kaya sa ating unang pagbasa sa sulat San Pablo sa Colosas, Kapitulo 1, verso 24 hanggang Kapitulo 2, versikulo 3, sinasabi ni San Pablo na siya ay hinirang na lingkod ng Diyos na kanya pong ipahayag ng lahat ang nakatago o ang lihim na hiwaga ng Diyos, na ang Diyos ay nagliligtas sa pangitan ng Poong Hesus. At dahil dito, lahat, mga Hintil at mga Hudyo, ay iniligtas dahil sa kabutihan loob ng Diyos. Kaya sinasabi sa ating Salmo, sa 61, versikulo 8, ang kaligtasan at ang karangalan ay nanggagaling sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan. Kaya ang kabutihan ng Diyos ay napahayag sa kabila ng ibang mga pananaw, kalakaran, pamamaraan ng tao sa pag-unawa, ano ba ang Sabat? Sabat, araw ng Diyos, at dahil araw ng Diyos, mamahinga. Itong Sabat, makikita rin natin sa iba't ibang tradisyon, lalo na ang mga tradisyon sa gitnang silangan gaya ng Inumailis. At makikita rin natin sa tradisyon ng mga Hudyo na tinatawag na Tanak mula sa salitang Torah. Torah tungkol sa mga aklat ng kautusan. Ang na ay mula sa Nabiim, aklat ng mga propita. At ang ke
ay mula sa Kitubim, Aklat ng Karunungan. At doon nakasaad ano ang kahulugan ng Sabat o araw ng pamahinga. Para sa mga Hudyo, lalo na sa mga Israelita na bahagi sa pamilya ni Jacob o Israel na naalipin doon sa Ehipto, ang araw ng pamamahinga o Sabat ay pagbibigay katarungan na sila ay hindi mapilit na magtrabaho araw-araw, mabigyan sila ng pamamahinga sa isang linggo. At yung pamahinga nila ay araw para sa pagpupuri, pagpupugay at panalangin para sa Diyos na si Yahweh. Kaya napakahalaga. At upang ito ay mabigyan pa ng malalim na kahulugan, isinulat sa iba't ibang mga nakasulat na tradisyon. Kaya atin pong makita sa Aklat ng Henesis, Kapitulo 2, versikulo 3, na ang Sabat ay nagsimula dahil sa pagkatapos ng paglikha ng Diyos ng lahat at ng tao. Siya ay namahinga. At sa panahon na iniligtas ang hinirang ng Diyos na mga Israelita, natin po makita sa Aklat ng Exodus, Kapitulo 16, versikulo 23 hanggang 30, ang pagkuha ng mana o pagkain mula sa langit ay pinipigil sa panahon ng Sabat dahil araw ng Panginoon. Kaya ating makita sa Aklat ng Exodus, Kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 11, na ito ay bahagi ng 10 utos o Decalogue, na ang pangatlo na utos ay igalang natin ang araw ng Diyos, araw ng pahinga. Dahil ang Panginoong Diyos ay Kanya pong pinagpala ang araw ng pangpito o Sabat. At ito ay nagiging banal at dapat ang lahat ay patungkol sa Panginoong Diyos. Sa kabila ng mga araw ng pamamahinga o Sabat, mayroon ring tinatawag na Yom Kippur. Yom Kippur ay panahon na kung tinatawag na Sabat ng lahat ng mga Sabat. Ibig sabihin, araw ng pamamahinga sa lahat ng araw pahinga. Natin po makita sa Aklat ng Leviticus, Kapitulo 16, verse 31, na kung saan sa panahon ng Yom Kippur, ang lahat ay mamamahinga. Pati ang lupa ay hindi sakahan. Pati ang trabaho ay hindi gawin. At kung anumang nakuha o di nahiram ay patawarin na dahil araw ng Panginoon at pinugpuri ang lahat, pinabanal ang lahat. Kaya sinasabi na ang araw ng Sabat ay tunay na araw ng Diyos, ang paggawa ng mabuti. Ngayon, dito sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, versos 6 hanggang 11, mayroong isang tao na tuyot ang kamay, paralyzed ang kamay, napunta doon sa sinagoga at doon nagtuturo ang ating Panginoon sa panahon ng pamamahinga o Sabat. Binantayan siya ng mga iskriba at parisiyo, sapagkat itong mga parisiyo at mga iskriba nagbabantay lang upang mayroon silang maiparatang sa mga gawa ng Panginoong Hesus na ito ay gagawa ito ng paglabag sa kautusan, paglabag sa tinatawag na araw ng pamahinga o Sabat. Kaya ang ating Panginoon ay nagtatanong ngayon sa lahat ng tao kung alin ba ang nakabubuti, ang sa versikulo 9, paggawa ba ng masama o kasalanan o paggawa ng mabuti at pagliligtas sa panahon ng Sabat o araw ng pahinga? Hindi makasagot itong mga iskriba at parisiyo sapagkat sila ay nag-iisip ng masama. Ibig sabihin, gumagawa ng masama. Samantala ang ating Panginoon ay Kanya pong pinagaling ang may naparalyze o tuyot ang kamay. At kanang kamay
Kanang kamay, napakahalaga po yan sa mga taga-gitnang silangan, sapagkat ang kanang kamay ay isang kamay na pinagpala ng Diyos. At dahil pinagpala ng Diyos, ito yun ang dapat na bibigyan ng pagpahalaga. Kaya kung natuyot, ibig sabihin, hindi na ito makapagpapala. At dahil sa pagaling ng ating Panginoon, Kanya pong ipinapahayag na ang Diyos ay Diyos ng kabutihan at Siya na salita ng Diyos na nagkatawang tao, Kanyang pinapahayag na ang araw ng panghinga ay nasa kapangyarihan ng Mesiyas, nasa kapangyarihan ng Poong Isus Nazareno. Ang araw ng pahinga ay para sa atin na mga Kristiyano ay ating ginagawa sa panahon ng linggo. Paano ba natin ito pinahalagahan at ginawang banal? Paano ba natin nasintro ang ating puso at ang ating isipan upang sa araw ng Diyos, sa araw ng panghinga, ay atin pong napahalagahan ang Diyos. Pero para sa atin sa ngayon, bawat araw, bawat minuto at oras ay araw ng Diyos. Kaya dapat atin pong irespeto, igalang at pakabanalin ang lahat ng oras at lahat ng araw sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Naway, Diyos lagi ang siyang sentro ng ating mga puso upang tayo ay marunong magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa kaya ng pagmahal sa sarili at gagawa ng mabuti sa lahat ng oras at sa lahat ng araw para sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Sitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, para sa ating mga Kristiyano, wala nang higit pang batas o utos, kundi ang ipinag-utos ng Ebanghelyo na mahalin ang Diyos at ang kapwa. Pahalagahan natin ang paniniwalang ito habang nanalangin tayo para sa pangangailangan ng bawat miyembro ng ating simbahan. Atin pong itutugon, gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang simbahan naway palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno, naway magabayan ng karunungan kapag gumawa sila ng panukala at magpasya sa mga pinahahalagahang proyekto. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang ating pagsamba, naway maging salamin ng ating katapatan at dedikasyon sa mapagkumbabang paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Sa mga may sakit at sa pinanghihinaan ng loob, naway makapagdulot tayo ng pag-asa at kaginhawahan. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga yumao, naway mamayapa sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang aming mga puso at hindi lihim sa iyo ang pinakatago naming kaisipan. Liwanagan mo ang aming mga puso para sa higit na tunay na pagsamba at ang aming mga kamay para sa higit na bukas loob na paglilingkod sa kapwa. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Itong bunga
Magtayo po ang lahat. Manalangin kayo batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming maialay. At naway, magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kaparian, tunay ng marapat ni kay aming pasalamatan. Sa ingan ng loob kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kahit yung minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang ang kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay tuloy pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mi dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na wala Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare ng lay minister ng katawan ni Kristo, isubog agad sa bibig at bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Maraming salamat po. Sumunod po tayo. Diyos lamang mapapanatat ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog
Paalala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Paginapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng anak, na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kay sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno at naugnay sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na laging tumutulong at nagbigay donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating manailangan at mga mahirap. Salamat po sa tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng naglilingkod ngayon. Kahit kumukunti ang laging naglilingkod para sa ating mga lay minister na magbibigay ng komunyon, magpasalamat tayo sa nagtiyaga upang pagpalain lagi ang mga naglilingkod sa Panginoon. At lahat ng naririto, naway pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Ngayon na po ang pagwasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pagwasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno, iniagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na may maalala ng pangako ng sa binyag, na ikaw ay kaibigan at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.